O diba, para na lang talaga tayong kabute, minsan susulpot, minsan hindi. At sorry na nga dahil meron lang ako inasikaso kahapon na importante. At dahil wala nga na naman tayong upload kahapon, kaya ito inagahan ko na naman ati. Na para bang nanunuyo na naman ako sa inyo. Hala, hindi. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Bali kahapon nga itong video na to, pag uwi nga namin, galing dun sa inasikaso namin kahapon. Alas 5 pasado na nga kami ng hapon nakauwi, kaya ito diretso asikaso na rin kaagad ng hapunan. At dahil medyo marami nga kami dito sa bahay ngayon, pinaghalo ko na nga lang yung manok at saka itong karne. Bala ko nga sana na i-adobo na lang ito, pero kaka-adobo nga lang namin ng kangkong kagabi, kaya nga naisipan kong magpabili ng tomato sauce at saka carrots sa Ate Atina. Nang mahiwa ko na nga yung manok at karne, nagayat naman ako ng sibuyas. Sa bawang naman hindi na ako nagagayat dahil meron na nga akong nakaredy sa ref. Meron nga rin ako nakitang patatas sa ref, kaya ito ginayat ko na din. Oh, nahuhulaan nyo na ba kung anong iluluto ko? Bali sa induction nga muna kami nagluluto ngayon dahil nasira nga yung regulator namin. Naka-order na nga ako ng pamalit at inaantay ko na lang talaga. At in fairness, inabot nga sa amin ng 3 years yung regulator na yun. O diba sa halagang 200 pesos, sulit na sulit na. Buti na lang meron nga nabiling carrots ang Ate Atina dahil pampadagdag din ito sa ulam. Pamaya-maya nga lang din dumating na ang Papa J at ayan, bakit naman may paganyan pa, oo. At syempre dahil naandyan na nga siya, asahan nyo nang meron na naman pala andaan dito sa video na to. Bago ko nga gayatin yung carrots, hinugasan ko na nga muna, tapos pagkagayat ko, hinugasan ko ulit. Dahil wala lang, ganyan lang talaga ako kalinis, oo. Hala, hindi. Sakto naman na malambot na nga rin itong mga karne, kaya ito ilalagay ko na sa mangkok para makapagsimula na rin tayong magluto dahil anong oras na be. Pero bago ngayon, nilinis ko na nga muna yung mga ginamit ko para maaliwalas lang dito sa lababo. At hindi ko talaga alam kung saan nga ako magluluto, kaya ayan, napaisip talaga ako. Pero sabi nga ng Papa J, dito na nga lang daw sa Red Chef, kaya naman sige, masusunod master. Andito nga rin pala yung pinsan ko na na-vlog ko na nga dati. Dahil bakasyon naman, sabi ko nga sa kanya kapag ka naboboring siya sa kanila, pwedeng nga siyang pumunta dito sa amin. O siya, ayan, tama na muna ang kwento at magluto na muna tayo. Dito na nga lang muna ako pumesto sa may bandang lamesa para nga maganda yung view. Dahil deserve talaga ma-flex ng kusina ko. Hala, bakit naman ang yabang? Hala, ano ba yung ginagawa mo? Butter nga pala yung gagamitin ko na panggisa, pero dahil ipiprito ko pa nga itong carrots at saka patatas, kaya ayan, nagpabili na muna ako ulit ng mantika. Sabi ko nga sa Papa J, maghugas na muna siya ng kamay dahil baka mabash kami ati. Grabe, sobrang OA naman ang reaksyon sa pagtalsik ng mantika. Paano na tayo magiging feeling chef niyan kung takot ka sa talsik ng mantika? Aba, hindi pwedeng papogi lang, dapat matapang din. Bali, ipapa-golden brown nga lang natin yung carrots at saka patatas, tapos okay na nga yan. Kapag ganito kasi yung mga putahe, mas okay na nga prituhin na muna yung carrots at patatas para nga iwas panis. Ate, sa mahal ng bilihin ngayon, dapat maging wais. Kaya ayan, nung maprito na nga maigi, hinango na nga rin ng Papa J, tapos naghanda na ako ng paglalagyan ng mantika. Sayang naman kasi kung itatapon, magagamit pa nga yan sa susunod. Oh, akala nyo tapos na no, dito pala mag-uumpisa yung pagluluto natin. Sabi ko nga sa inyo, butter nga yung gagamitin natin sa panggisa, kaya ayan, nilagay ko na nga. Huwag nyo na nga lang pansinin yung nasa likod dahil ganyan naman yan talaga siya. O diba, hindi mo talaga malaman kung sino nga yung magluluto sa video na to dahil papalit-palit nga kami. Sabi ko kasi sa kanya, siya na nga yung magluto, pero pinapakailaman ko pa nga rin. Hindi mo kasi maintindihan kung magluluto nga siya o magagala dahil paalis-alis nga siya dito sa pwesto. Kaya ayan, hindi ko rin maiwanan at nandyan nga lang ako sa tabi. At bahala na nga lang kayong mahilo sa aming dalawa. Nung ginigisa na nga yung karne, ayan, hindi talaga siya mahalo na maigi, kaya nga ililipat ko ng ibang lutuan. Yung medyo sa malaki-laki na nga, kaya nga itong itim na lang yung kinuha ko. Syempre, madala nga lang natin magamit yung ibang lutuan, kaya ayan, bago natin gamitin, huhugasan na muna natin. Tapos nung okay na nga, inilipat ko na rin kaagad para nga masangkot siya na natin na maayos. O diba, malaya na tayo makakapaghalo ng maigi. O siya, ayan, habang sinasangkot siya nga ng Papa J, nilagyan ko naman ng ibang pampalasa. Tapos, isinabay ko na nga rin itong carrots at patatas para nga maluto ng maigi. Naglagay nga lang ako ng isang cup na tubig. Tapos, nung kumulo, nilagay ko na nga rin kaagad yung tomato sauce. Sabi ko nga sa Papa J, parang mas masarap nga to, nalagyan ng cheese. Kaya ayan, nagtuturuan nga kami kung sinong magpapabili. Nung kumulo na nga ng ilang minuto itong niluluto ko, naglagay na nga rin ako ng asukal para pampabalanse lang ng lasa. Tapos isinabay na nga rin ng Papa J ilagay yung cheese para nga lumasa na rin dito sa niluluto namin. At syempre, para nga malaman natin kung tama na nga yung timpla, hindi nga mawawala itong tiki mantay. At sa tingin ko, okay naman na, kaya ayan, pinakuha ko na sa Papa J yung paglalagyan namin itong ulam. At simula nga napadala to sa akin, ngayon ko lang talaga magagamit. At in fairness, saktong-sakto nga dito tong niluto ko. O siya, ayan, naluto na, kaya ano pa pang gagawin, edi kumain na. At syempre, thank you Lord sa blessing.